Maaari ba tayong magpahayag ng mabuting balita na walang binibigkas na salita? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday ng unang linggo ng Adbyento at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Sa pagtuturo niya sa kanilang mga sinagoga, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may sakit at anumang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Inutusan ni Jesus sa mabuting balita ang kanyang mga alagad na ipalaganap ang mabuting balita. Ngunit ang kautosang ito ay para din sa atin. Kaya nakibahagi ka na ba sa pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa nakakapagbagong mga salita ni Jesus sa pamamagitan ng ating pamumuhay? Maaari ba nating ipakilala at ibahagi sa Jesus na walang binibigkas kahit isang salita? Opo, sa pamamagitan ng ating pamumuhay, maaari nating ipakilala at ibahagi sa Jesus. Maaari natin itong gawin sa pamamagitan ng ating pagpakumbaba, sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba, at sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa pamumuhay ni Jesus. Ang pinakamakapangyarihang paraan ng patutuo para kay Jesus at para sa ating pananampalataya ay hindi ang ating mga salita, kundi ang ating mga ginagawa. Kaya mag-ingat tayo kung papaano tayo mamuhay dahil sa pamamagitan nito ay maaari nating mapanumbalik ang iba na maging tagasunod ni Jesus. Kaya paano po ba tayo namumuhay? Namumuhay ba tayo ayon sa turo ni Jesus? O namumuhay tayo ayon sa turo ng mundong ito? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas, naway magkaroon kami ng habag na gaya ni Jesus, na nakita ang mga tao at nagkaroon ng habag sa kanila, sapagkat sila'y inaalipusta at walang patnubay, para mga tupa na walang pastol. Naway aming marinig ang inyong tawag na maglingkod, gaya ng pagtawag ni Jesus sa 12 alagad, at pagkakalooban sila ng kapangyarihan. Bigyan ninyo kami ng karunungan na puntahan ang nawawalang tupa ng sambayanang Pilipino upang magdala ng kapayapaan at proteksyon sa aming mga kababayan. Palakasin ninyo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga hamon gaya ng inyong pangako na kayo ay laging kasama namin. Gabay at nagpapalakas sa aming misyon. Sa pangalan ni Jesus, aming idinadalangin. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.